president, tatakbo ako. Masaya. Magulo. Maingay. Yan ang mga eksena kapag panahon ng eleksyon sa Pilipinas. Bakit nga ba naman magiging kalungkot kung bumabaha ng pera? Ayon sa Department of Finance, maaaring tumaas ng 4% ang ekonomiya ng Pilipinas sa 2010 dahil sa mga paggastos kaugnay sa eleksyon. Ito na nga ang mga negosyante, nagbubunyay na naman kapag eleksyon daw mahigit 3 ang kanilang kita. Parang mag-set ka ng standard, benchmark. Hindi naman necessary kailangan may 7 billion ka talaga. Pero kung sa reasonable logic, kung ikaw ay nagbabalak at ayaw mong mag-take ng chances, mag-risk ka rin ng ganung amount o lampas pa doon. So, parang benchmark yung 7.8 billion na yan. Sa isang nalathalang kwenta ng Ateneo School of Government, How to Win an Election, 5 hanggang 10 bilyong piso ang naging gastos sa mga kumandidato sa pagkapresidente noong taong 2004. Talaga naman nakakalula. Sa halagang 150, meron ka ng media promotion. Keep it rolling. Mga kapuso, usong-usong po ngayon ang tinatawag nilang mga advocacy ads ng mga politiko. Yun po yung mga commercial sa telebisyon at yung mga patalastas na papakinggan nyo sa mga impilan ng radyo na nagpapayag po ng mga paniniwala sa loobin at layunin ng mga kandidato. Mga politiko. Naloob ko na, advocacy ads po ang tawag dyan. Bawal pa kasi mga panya, pero alam nyo, mga kapuso, sa pag-aaral na ginawa ng AC Nielsen, ito lamang nga buwan ng Hunyo, sa loob lamang ng 3 buwan, mahigit sa 200 milyong piso na ang nagagastos ng mga politiko sa pagpapalabas sa mga advocacy ads na yan sa telebisyon at radyo. Sus, Mario Pep! Hindi talaga biro ang tumakbo. Hindi pa nga opisyal na kandidato ng isang politiko. Ayan, panay gastos na. Ang pera, kailangan na sa pre-campaign pa lang. Kailangan mo yung pera niyo mainly for PBR. Sunod na stage is magbuka ng makinarya mo. Ito ang listahan. Kwentahin natin ang mga gastusin. Siyempre, ngayon pa lang kailangan na magpakilala at magparamdam sa mga botante na nag-aambisyon ka. Kahit na bawal pa ang magdeklara ng kandidatura. Nandyan ang mga tinatawag na advocacy advertisement sa telebisyon. Mahina ang kalahating milyong piso sa paggawa ng bawat 30 segundo nito. At tinatayang mula 50 hanggang 200,000 piso ang bayad sa mga himpilan ng telebisyon kada spot o pagpapalabas nito. At hindi lang isang beses kada araw, makikita yan, ha? Sa datos ng kumpanyang Nielsen, si Senador Manuel Villar ang may pinakamaraming spot ng advocacy ad mula Enero hanggang Hunyo ng taong to. Para lamang sa buwan ng Hunyo, ipinalabas ng mahigit 400 beses sa 10 channel ng telebisyon ang mga advertisement niya. Pumapangalawa naman si Senador Marojas na may 72 spot. At si Mayor Giorgio Martina na may 44 na TV spot. Hindi pa kasama dyan ang mga radio spot, pati na mga print ads sa mga diaryo at magazine. Pero aminin, may recall ang advocacy advertisement para sa kandidatong politiko. Ito, may recall ba sa inyo? I wanna be your president, tatakbo. At pagkatapos maglabas ng ilang milyon sa mga patalastas, alamin naman kung may epekto ito sa kasikatan mo. Kailangan din magpa-survey para dito maganda naman ang 1 hanggang 3 milyong piso. At kapag oras na ng kampanya, kailangan paanda rin na ang makinada sa eleksyon. Hindi pa man nagpapahayag ng pagtakbo ang kandidato, ang kanyang campaign strategy, panay overtime na. Taga-isip ng gimmick, taga-talab ng intriga. Bukod pa rito, trabaho rin ang campaign strategies na siguruhin parating pogi, biga at saging pinag-uusapan ang kandidato niya. At pagtungtong ng pepero,
kailangan na ng mga headquarter o warehouse na magiging sentro ng kampanya at impaka ng mga campaign material. At ng damakmak na mga poster, flyer, tarpaulin, sample ballot, pin, sombrero, t-shirt, vest, at kung ano-ano pang gimmick ng mga kandidato. Milyong piraso ang order dyan. Isa pang binabudgetan ng mga kandidato ang mga celebrity endorser. Siyempre, kapag mas sikat, mas malaki din ang talent fee. Mula 3 milyon hanggang sa 60 milyong piso daw ang ibinabayad sa mga celebrity endorser. Taong 2001, unang tumakbo si Jambi Madrigal sa Senado pero talo. Matapos ang 3 taon, nag-take to si Madrigal. Pero sa pagkakataong ito, endorser na niya si Judy Ann Santos. Mula sa ika-23 pwesto noong 2001, umakyat siya sa bini noong 2004 sa ika-4 na pwesto. Ilang milyon naman naging TS ni Juday dito na itinanggi naman ng manager niyang si Alfie Lorenzo. Dapat gumangalit si Jambi at Senator. Siguro na maliit yung halagang 10 million. Pero wala man ng 1 million kung binigay niya. Si Judy Ann Santos ayaw pa sana muna magbigay ng payag tungkol sa pag-endorso ng kandidato ngayong 2010. Basta alam na daw niya ang kanyang gusto. Basta naniniwala ako sa kanya at kilala ko siya. Hindi naman kailangan ng bayaran. Si Senador Edgardo Angara, idineklara sa kanyang listahan ng mga gastos sa pagkangampanya na ipinasa niya sa COMELEC na nagbayad siya ng 3 milyong piso sa isang singer na nag-endorso sa kanya. Pero hindi lang si Angara ang aminadong namuhunan sa mga celebrity endorser. Nariyan din si Manny Villar, Mike Defensor, Miguel Zubiri at marami pang iba. Balik tayo sa pagkikwenta. Dahil dapat mula Patanes hanggang Tawi-Tawi ang exposure, isang bonggang-bonggang political ad o commercial ang gagawin mo. Hindi na lang siya advokasyan, hayagan na ang panliligaw ng boto ng mga kandidato, kaya mas bonggang produksyon na yan. Kailangan siyempre masuyod ang kasulok-sulukang barangay sa mga liblib na probinsya. Kaya kailangan bumili o ubukan ng mga sasakyan kasama na ang mga pribadong eroplano o helicopter na nasa halagang 80,000 piso kada oras, makamayan mula ang mga taong kahit kuryente ay hindi maabot. At siyempre, isang malaking sorti o kampanya kada partido ang ginagawa sa bawat probinsya. Kailangan magkaroon ng palabas dahil boring naman kung nakaporma lang ang pakikinggan. May kasamang artista at singer yan, sound system, upa sa tinatawag na venue o lugar. Merienda ng mga taong pupunta, pampadulas sa mga barangay leader na naghakot sa kanila, at kung ano-ano pa. Iba pa yung mga tauhan ng kandidatong bigtit sa mga kampanya, ha? Maaaring umaabot sa 10,000 katao ang staff ng isang presidential vote na nakakalat sa buong bansa. Sumisweldo ng 20,000 piso kada buwan bawat isa. Tumataginting ng milyong piso ang sweldo ng mga yan sa 3 buwang kampanya. Teka, nakakamagkano na nga ba tayo? Sus ba, Joseph? Kung tutusin ang paggasto sa kampanya, hindi is kahit is nalinis. Pinapaalala ng Commission on Elections na may batas tungkol dito. Ang isang presidential ball ay pwedeng gumastos ng 10 piso bawat botante at karagdagang 3 piso kung siya ay nominado ng isang political party. Kung susundin ang batas, 13 piso kada botante na bumibilang na mahigit 40 milyong katao, 560 milyong piso lang ang dapat gastusin. Sa nakalaang 2004 presidential election, si Senador Panfilo Lacson ang panalo pagdating sa may pinakamalaking gastos sa kampanya base sa listahan ng mga gastos na isinumite niya sa COMELEC. 200 milyong piso lang naman. Malayo sa 7 bilyong piso na sinasabi ng mga eksperto pero pasok sa nakatakdang presyo na pinapayagan ng batas. Pero ngayon, si Senador Lacson nagpahayag na ng pag-atras sa 2010 elections. Kung kasama ko sa loto at sufficient yun na samahan para magkaroon ng campaign, why not? Talagang naging practical lang ako na talagang wala nang ibubuga talaga, wala rin dumarating mga competition sa Diyos, mukhang mahirap ang laban. O, kung akala nyo tapos na ang gastos sa pagkapirma sa balota ng botante, abay hindi pa.
Nariyan ang mga poll watcher na dapat ding bayaran. Bilangin kung ilan ang poll watcher ng isang kandidato sa isang presinto. I-multiply ngayon yan sa kung ilan ang presinto sa buong bansa. May ilang nagpapakasiguro, pati vote buying, isinama na sa budget. Pero kapag minalas-malas at nadaya ka pa, panibagong gastos na naman sa pagpapail ng kaso sa Presidential Electoral Tribunal. Sa laki ng gastos ng mga kandidato, sapat na nga ba ang boto ng taong bayan para makabawi? Sugay ang bawat eleksyon. Wala raw nakasisiguro ng panalo. Hindi lahat ay nadadaan raw sa pera. 7 araw ang kampanya. Ang tanong, tatagal ka ba? Sobre rito, sobre roon, ito mga abulon na nanghihingi ng dorasyon. Wala naman daw masama.